when we say demonic oppression, so ito naman yung pwedeng in a form of external physical attack, may physical silang pag-atake, may sakit na nararanasan na gawa ng kaaway. Kung yung kanina, ang inaatake niya is isip, that's obsession or pambubuyo, ito naman ngayon is namimisikal na siya, nang-aatake na siya physically. Pwedeng sa kalusugan, no, may mga kaso po tayo na ganyan, na ang demonyo can also provoke sickness. May mga tao na marami ng mga doktor ang pinuntahan, nagpa-laboratory examinations, nagpa-ultrasound, nagpa-MRI, magagaling na doktor na ang mga pinuntahan, pero unti-unting nagde-deteriorate yung kanilang kalusugan. Hindi ma-detect o hindi ma-identify ng doktor kung ano ba talaga ang kanilang karamdaman. Pati mga gamot, parang walang epekto, unti-unting ang kalusugan ay bumabagsak. So po pwedeng because the person is being attacked by the enemy. Oppression, tawag natin dyan. Oppression sa pamamagitan ng health. Marami po tayong ganyan sa Bible, di ba? May mga tao sa Biblia na ang kanilang sakit, ang kanilang karamdaman ay hindi lang talaga natural na karamdaman, kundi karamdaman na gawa ng demonyo. Yung pinagaling ni Jesus na babaeng hukot, alam naman natin yung kanyang pagkahukot ay hindi lang natural na karamdaman, kundi karamdaman gawa ng demonyo. Pangalawa, meron din yung the mute and the deaf, no? Yung kanyang pagkapipi, pagkautal, pagkabingi, hindi lang talaga natural na pagkautal at pagkabingi, kundi ito'y gawa ng demonyo. Kaya ang tawag natin yan is oppression sa pamamagitan ng health. Inaatake ang kalusugan ng tao. Pag sinabi nating demonic oppression, ito'y paniniil ng demonyo, number one, partikular sa kalusugan ng tao. Meron po tayong question mula po sa ating Facebook Live, no? Sa ating programa, mula po kay Salome Guevara, no? Sabi po niya dito, no, good afternoon, Reverend Father Daniel. Ask ko po, totoo po ba yung tinatawag nila na galaw tao, na kahit po ipagamot ay di gumagaling? At ano po ba ang dapat gawin upang mawala ito? Ito po yung sinasabi natin, no? Yung galaw tao, ito'y tinatawag nating demonic oppression. Kasi ang demonic oppression, po pwede siya na directly or indirectly. Dalawang klase po yan, ha? Pag sinabi nating directly, direkta ang demonyo, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pwede rin namang indirectly na sa pamamagitan ng ibang tao, po pwedeng magkaroon ng sakit yung isang tao dahil sa inggit, dahil sa galit, no? Kumbaga, kumonsulta, humingi ng tulong sa isang taong mayroong kapangyarihan na tinatawag nating black magic o kapangyarihang itim na mula sa demonyo para bigyan ng sakit o karamdaman ang isang tao. And therefore, the nature ng sakit na ito is something spiritual, something demonic. Kaya kahit na magpadoktor ka na magpadoktor, anong klaseng gamot ang ibigay sa iyo, walang nangyayari. No, nagiging ineffective yung mga medicine kasi ang iyong sakit ay pwedeng ito nga, gawa ng demonyo through galaw tao. So, ibig sabihin, kailangan mong gamitin dyan na means para ikaw ay gumaling, para ikaw ay lumaya, ay yung tinatawag nating mga spiritual means. No, mamaya, pag-uusapan natin ano ba yung mga spiritual means para tayo gumaling mula sa demonic obsession and demonic oppression. Kaya, ang sagot po natin dyan, kaya Salome Guevara, totoo po na may galaw tao. Yan po ay gawa ng demonyo, gawa ng kaaway. It is something spiritual, no? Kaya kailangan ang ating mga gagamiting means ay something spiritual din para malabanan at para gumaling yung taong nakaka-experience ng demonic oppression through health or yung mga galaw tao na yan. Okay? So tayo po ay magpapatuloy. Pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships, ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira, no? Pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa, no? Lalo na 'yan. Lalo na ngayon, no? Ang gusto ng demonyo sirain ang pamilya, no? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya,
Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag nawasak o nasira itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages, and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? Yung friendships, ending in the desire for isolation. Kaya gugustuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo, is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kaya pag-aawayin kayo, no, it will sow division. Kaya nga ang tawag sa demonyo ay diablo, diba? Pag sinabi nating diablo, diablo means to divide and to separate. Kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan, bukod sa health, the devil also attacks relationships, family, asawa, kaibigan, community, mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So lahat ng yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya part yan ng demonic oppression, no? Relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job. Yung iyong financial stability, no? Pwede ring gambalain ng demonyo yung kabuhayan ng tao, no? It includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho, apply ka ng apply, dahil mo nang pinag-applyan, so wala lang, parang walang nangyayari, no? Or when it seems that a job offer is certain, no, kumbaga parang inaasahan mo na ito, makukuha ka na dito, and then eventually wala din, bumagsak din, no? And then yung mga wealthy suddenly forced into poverty, business started to fail, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employee nawawalan ng trabaho, at laging walang kadahilanan. So walang explanation. Kasi pwedeng ginagambala ng demonyo ang economic status o financial stability ng iyong buhay. So kaya tatlo yan, yung health, kalusugan, pangalawa, ugnayan, relationship, and then pangatlo, yung financial or economic condition ng tao. So pwede yan. And then, ayan, enjoyment of life. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Parang walang galak, no? Kung gusto mo na lang, lagi ka na lang malungkot sa buhay. So kasi ang demonyo ang nagbibigay ng kalungkutan na yan. And then eventually, hahangarin mo na lang na magpakamatay because of despair. So kaya nangyayari, may mga tao na nagkukumit ng suicide. Kaya yun. Demonic obsession and demonic oppression. And then, how do we understand? Paano ba natin maunawaan at maintindihan ang galaw, no, yung ng demonyo sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong tinatawag na physical attack, no? Pag sinabi nating physical attack, direct, no? Direkta coming from the devil, direkta coming from the enemy. Inaatake ka, nagkakaroon ka ng sickness, ayan, no? Sakit o karamdaman, gawa ng tinatawag dating infesting spirits, o pwedeng sa bahay, sa puno, sa nature, o tinatawag nating elemental spirits, laman lupa, engkanto, na matanda ka, na engkanto ka kasi naapakan mo, naihian mo, nasira mo yung bahay nila, etc. So yan po yan. Ang tawag dati is direct physical attack, dahil nakagawa ka ng nasaktan mo sila o kung ano man yan, nagambala mo sila, bibigyan ka ng sakit o karamdaman, mamamaga ang paa, lalagnatin, no, namamaga yung ganito, masakit ang ulo, so hindi makaihin, etc. Lahat ng yan, pwede nilang gawin yan. Kaya direct physical attack coming from the enemy. Magbabalik po tayo, makalipas. So, unang pamamaraan yung direct physical attack. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbibigay ng sakit at karamdaman, yung mga tinatawag nating elemental spirits, mga laman lupa, mga engkanto, kapag nakagawa ka ng masama sa kanila. Kaya nga tayong mga Pilipino, ayan, kapag merong pupunta sa isang lugar, nagtabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang
form of submission. That means, nagsinasabit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them, in the name of Jesus, I command you, get away from this place. Instead of saying tabi-tabi po, because this is a form of submission. You submit yourself. Now, eto na, no? Inaatake ang tao sa 5 senses natin. Ano yan? Number 1, sense of seeing, eyes. No? May mga nakikita, no? May mga nakikita, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman naririnig ng iba. O dili kaya, may naririnig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya napaka-importante na we consecrate, no, our sense of hearing. And then touch. So minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, mayroong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? May humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, merong parang dinadaganan ka, merong parang nire-rape, no? Meron po tayong mga cases po na ganyan, ano? Yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay nakuhubaran, no, nilililis yung suot na damit, no? And then parang may pumapatong sa kanila. So we call that yung phenomena ng incubus at succubus, no? Yung sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits, no? So yun, touch. O kaya meron namang paggising, may parang mga pasak-pasak, no? May mga ganyan. No, that's also part of touch. No? And then smell. Especially nangyayari ito sa isang infested na lugar, no? Nagkakaroon ng mga foul odors, no, sulfuric odor, na kahit anong gawin mo, no, lagyan mo na ng mga pabango, Glade, lahat ng yan, parang hindi mawala-wala, no? So pwede yan. O kaya, next is yung taste. No? Pwede rin naman yan. Yung pagkain, nagiging unpalatable para do sa taste buds ng tao. No, of course, gagamiting paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos. Not because merong COVID, kung hindi nais na pababain ang iyong kalusugan, no, pahinain ang kalusugan ng tao kapag hindi kumakain. So yun yung sa iba't ibang senses, no, attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No, number 1, pwede rin sa tinatawag nating emotions, no? Pag sinabi nating emotions, nagkakaroon ka ng parang uncaused depression, anger, fear, may bigla ka na lang matatakot, kinakabahan, nagagalit, because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumama ang loob mo, para matakot ka, and then in the end, depression. No? So yun. And then pangalawa, aside from emotions, imagination. Yung ating imagination, nagkakaroon ka ng, halimbawa, during time of prayer, pwede yan, nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images, bigla na lamang nagpa-pop up, no, sa iyong isip, no, ginagambala ka dyan, o pwede yan, nagpapasok ang demonyo ng mga images, no, sa isip ng tao. And then sleep. Ayan. Pag sinabi nating sleep naman, ito yung mga nightmares, mga dreams. No, common theme yan sa demonic tinatawag nating harassment. No, yung mga blood, violence, including end of the world scenarios, etc. Parang may kumukuha sa iyo. So yan, sa sleep yan. And even memory. No, pwede nilang i-harass yung ating memory. Sa paanong paraan? Kapag merong masyadong pag-alala sa mga past hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao.
Kaya we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa iyo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo. Ang kaaway is pilit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memorya, no? Yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa iyo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to ha, yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful forces, no, that keep demons attached to the person. Remember that. No? Tandaan po ninyo ito, mga kapanalig ha. Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag-a-attach ang demonyo, no? Hatred and unforgiveness. Ayan yan ha. Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, no? Marami kang hindi pagpapatawad sa iyong puso, no? Yan yung kinakapitan ng demonyo. Sabi nga natin kanina, ito yung mga spiritual openings ng tao. No? And then, aside from memory, pwede rin sa spiritual, kasi the devil can also cause dryness in prayer, no? And spiritual desolation, as well as spiritual decline. May mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang spiritual na buhay. Dati-dati, nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo, nagkamukat-mukat, ayaw nang magsimba, ayaw nang pumasok sa simbahan, ayaw nang magdasal, ayaw nang magrosaryo. No, galit na pag niyayaya mong magsimba. Tapos kung ikaw naman ang kapamilya niya, pag nagsisimba ka, nagagalit sa iyo, pinaparatangan ka, o nagpabibitaw ng mga masakit na salita, po pwede yan, no? The devil can cause that, no? Kaya, spiritual aspect, spiritual component, no? So yun, kailangan nating malaman at matutunan yan sapagkat bahagi iyan ng tinatawag nating demonic oppression. Kaya, sabi ko nga sa inyo kanina, ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa, no, tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession, paggambala sa isip ng tao ng demonyo, at demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, economic condition, enjoyment of life. So yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa, no? Hulam, bahagi din yan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. No? Pag sinabi nating curse, no? Ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Pananakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. Ang kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc., ay because of the reason of hatred, dahil galit, dahil naiinggit, or you would like to take revenge. Kaya, through a spell, no, merong curse or spell, ay na-conjure ng spirit sa pamamagitan ng occult practitioners. So, para makapanakit ka ng kapwa, so ano ang vehicle? Ayan, curses or spells. So, yan ang nagiging vehicle para manakit ng kapwa. So, demonic oppression can also be through spells and curses. And then, some signs na mayroong curse, no, sa tao. So, ano-ano yung mga signs? Number 1, chronic depression and sickness. Lagi nagkakasakit. Infertility, no? Breakdowns in family and marriage. Sa pamilya, laging may naghihiwalay. Sa mag-asawa, no? Merong history yung family nila na mula sa lolo, sa tatay, sa anak, sa apo, laging merong naghihiwalay sa pamilya. Breakdowns in the family. Most probably, may curse or financial difficulty, no? History of financial difficulty, and then family history of suicide,
or unnatural deaths. So, ibig sabihin yan, sa pamilya nila, may historya ng may nagpapakamatay mula sa lolo, doon sa level nung sa lolo, magkakapatid, and then sa anak, sa apo, pamangkin, etc. So, nasa family history nila may suicides, or nasa family history na yung mga natural deaths na yan. And sabi ko nga sa inyo kanina, yung nasa family history nila, yung palaging naghihiwalay yung mag-asawa, palaging nagloloko yung lalaki. So, pwede yan. So, pwedeng may presence of curse, no, doon sa family nila. First, no, yung sumpa bilang form of demonic oppression. And we're talking about some signs na present, no, yung curse, no, yan. Sabi natin, chronic depression and sickness, infertility, breakdowns in family and marriages, financial difficulty, family history of suicide, or unnatural death. Alam po ninyo, si Father Gabriel Amort ay siya po'y dating exorcist ng Rome, although namatay na po siya. He gave us the following distinctions of curses. Meron daw iba't ibang distinctions ng curses, no, yung mga sumpa na yan. Number 1, as to the purpose, anong layunin, no, nung spell or curse na yan. Number 1, meron tayong tinatawag na amorous, no, amorous spells or curses, from the word amor, which means love. Anong purpose nitong amorous curses na ito? Of course, first and foremost, to obtain the love of a person. Kaya nga siya tinatawag na gayuma, pampa-in love sa tao. Totoo po yan, ha? May yung mga love potion na yan, sapagkat yan po ay kinargahan, no, ng kapangyarihan ng kaaway, so it could obtain the love of the person or destroy the object of amorous feelings, relationship with others, para wasakin naman yung ugnayan or pagmamahala nung gustong padalhan ng curse na ito. So yun yung unang-una, purpose, amorous, from the word amor, which means love, pampa-in love, no? Para daw magmahal. Pangalawa, poisonous. No, meron tayong tinatawag na poisonous curse. Ito naman, ang purpose naman nito is to cause physical, psychological, or economic ruin on the victim. O pwedeng sa body, sa mind, relationship, and finances. Na po pwede yan, no? Poisonous curse. And then pangatlo, meron tayong tinatawag na binding curses. Ano naman ang purpose nito? To block action, movement, or relationships. Ayan. Para hindi mabuntis, para hindi matuloy ang kanilang relasyon. Nangyayari yan. Halimbawa, mayroong mag-girlfriend and boyfriend, and then naghiwalay sila, tapos si boyfriend nakakita ng panibagong girlfriend niya. No, para hindi magkatuluyan yung boyfriend tsaka yung panibagong girlfriend, yung dating girlfriend niya is gagamitin itong curse na ito, yung binding curses na ito, to block action para hindi sila magkatuluyan. Of course, with the use of power coming from the enemy. Kung wala siyang kapangyarihan, syempre, she will consult an occult practitioner who has the power coming from the enemy. That's binding curse to block action, movement, or relationship. Pang-apat, meron din tayo tinatawag na transference. No? Ano naman ang purpose itong transference? Ito naman, to transfer, from the word transfer, to transfer to the victim, no? Ano yung negatibo na gagawin niya na pagpapasakit doon sa transfer materials, no? Because in the transference, we need to have a transfer materials. Ibig sabihin, a material that would represent the victim. So, pwedeng picture, o pwedeng yan, bududal, no, adal, na kung saan, anuman yung torment na ibigay mo sa dal na yan, o sa picture na yan, yun ang mararanasan ng tao na nire-represent niyan. Kaya nga transference, natatransfer doon sa tao, anuman yung pain na ini-inflict mo doon sa transfer materials.
No, kaya ito yung kadalasang ginagamit ng mga mangkukulam. Kaya totoo po yung mga mangkukulam because even the Bible will attest to that reality na meron talaga mga mangkukulam. At ang mangkukulam, sila yung may kapangyarihan na galing sa demonyo para makapanakit sa kapwa. Father, meron po bang mangkukulam na nagpapagaling? Kaya din nila magpagaling. Pero by the mere fact na sa demonyo din galing ang kanilang kapangyarihan. No, kasi if sa Diyos nang gagaling ang iyong kapangyarihan, wala kang kapangyarihan manakit ng kapwa. Pero kapag ang isang tao may kakayahan siya na manggamot, pero may kakayahan din siyang manakit, no, may kapangyarihan din siyang manakit, hindi galing sa Diyos yung kanyang kapangyarihan. Galing yun sa kaaway. Kaya transference, to transfer to the victim the pain or the torments being performed on the transfer materials. And then panglima, meron tayong tinatawag na putrefaction. Ano ba yung putrefaction na yan? No? Ito naman, ang ginagawa nito ay magbigay ng sakit, magbigay ng karamdaman na nagdudulot ng kamatayan. In the end, ang end product ng karamdaman na ito ay kamatayan. Usually, ang kinakailangan dito, ang nangyayari dito, minsan nabubulok yung internal organ ng tao. Pwede yan, ha? Nabubulok yung kanyang internal organ, yung mga pangloob na bahagi ng katawan ng tao. Sa paanong paraan? Yung curse na ito ay talagang matindi. Ano nangyayari? Yung practitioner nito ay gumagamit siya ng curse meat. No, ibig sabihin karne. Dinadasalan yung karne, sinusumpa yung karne because that would also signify yung tao na gustong bigyan ng sakit at karamdaman, and usually ibinabaon yung karne na ito, no? Burying some cursed meat, and then habang nakabaon itong cursed meat na ito, habang siya'y nabubulok din yung bahagi ng katawan na gustong pasakitan ng taong gumagawa ng sumpa na ito. Kaya matindi rin po ito, no? And then eventually, it leads to the death of the victim. So we call that putrefaction by using, gumagamit ng karne, gumagamit ng hayop, pwede rin yung buong hayop, and then kung anong mangyari doon, habang nabubulok yung sinumpang karne na yan o sinumpang hayop, unti-unting nabubulok din yung bahagi ng katawan ng tao, internal organs ng tao, and part of the body of the person. Yun yung isa sa mga matinding sumpa, putrefaction. Then pang-anim, ito yung tinatawag nating the destruction or the death curse. Sa death curse, the target will always be sick. And then this is the most dreadful curses. And then intended din ito to destroy a person or even the entire family. Kaya ito yung isang matinding sumpa, no? Ang intention nito is to destroy, pwedeng a single person or the entire family of that person. Meron po akong na-encounter, no, nung mga unang taon ko po, no, mga first I think 5 years, no, sa pasimula ng aking ministry sa Liberation. Ito po nangyari, unang namatay yung nanay. Makalipas ang ilang buwan lang, sumunod yung tatay. Makalipas yung ilang buwan, sumunod naman yung anak na babae. So within 1 year, 3 sa kanila ang namatay. No? Unnatural death. No, unnatural death po yan. Kaya yung other magkakapatid, no, other siblings, they were so afraid. They were so afraid. And, of course, we found out, no, kasi kailangan natin ng investigation, kailangan natin ng aralin yung kanilang kaso. Baka naman natural lang yan. No? Pero unnatural death eh. No, we found out that mayroong land dispute, no, itong magulang nila sa kamag-anak nila with the other relatives. May awayan sa lupa. And then, yung kamag-anak kumonsulta ng mangkukulam na gumawa ng sumpa na ito to destroy the family. Kaya ano nangyari? Yun, namatay. Unnatural death. Nagkaroon ng sakit, hindi ma-detect yung sakit, hindi ma-detect yung karamdaman. Marami ng doktor ang pinuntahan. As I said kanina, yung health, no, marami ng doktor ang pinuntahan, marami ng pinagpagamutan na ospital, walang nangyari, unti-unti
humina ang kalusugan, humina ang pangangatawan, and then namatay. So yun. Kaya napaka-importante na to discover all these things, no? Kaya ito yung iba't ibang mga purposes no mga curses na po pwedeng ma-encounter ng tao as part of tinatawag nating demonic oppression. So again, we have the amorous, no? Amorous, from the word love, gayuma, pampa-in-love, or para ma-destroy yung love. And then may poisonous, para magbigay ng physical, psychological, economic ruin to the victim, body, mind, relationship, finances. And then binding, no, to block the action, movement, or relationships. And then transference, to transfer sa biktima yung hirap o yung sakit na ginagawa dyan sa transfer materials. And then yung putrefaction, ito yung nagbibigay ng sakit, karamdaman na nauuwi sa kamatayan sa pamamagitan ng paggamit ng mga meat, no, na unti-unting nabubulok para mabulok ang internal organ ng tao. No, death din yan. And then finally, yung destruction or death curse, na kung saan yung target nito ay laging may sakit, and then ito'y intended to destroy po pwedeng individual person or even the entire family. And then pangpito, no, po pwede rin yung part din niya ng curse is yung possession, no? To conjure. Pag sinabing possession, to conjure a demon and command it to possess the victim. So pwede rin yan part ng curse, no? Purpose yan ng curse. You conjure, tumatawag ka ng demon para i-possess yung taong bibiktimahin. So kaya ito po, no, yung mga according to Father Gabriel Amort, ito yung mga characteristics, ito yung mga purposes, no, ng mga curses na po pwedeng manakit sa mga tao as part of what we call demonic oppression or paniniil. So mamaya po ating pag-aaralan naman paano ba natin palalayain, no, how to treat the person from demonic obsession and oppression. So, yung first part po natin, yung unang isang oras natin is para alamin natin ano ba yung dynamics nitong obsession, yung ating